Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan Sagittarius, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 8 to 14, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo sa Sagittarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative. Warning yung para magkaroon din kayo ng idea, or awareness, or mga change of decision, at pwedeng mga maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang gusto mo marinig, hindi itong channel na to para sa iyo. Hindi nyo kailangan na mag-resonate sa reading natin. Ang kinakailangan dito is magkaroon kayo ng idea, awareness, take it action, at mga dapat na actionan sa buhay or change of decision, ganyan, no? Bibigyan ko kayo ng mga warning na pwedeng mabago o dapat baguhin. Pero nasa sa inyo pa rin yung action na yan, no? Meron akong Cancer, Libra, Virgo, and Leo. Okay, may andito ka sa sitwasyon mo. Andito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na either pinaninindigan or nandito yung point na there's a desire of take it action in some aspect of your life. Parang you want to structure sa isang bagay, isang sitwasyon mo na gusto mo maging okay yon, no? Nandun sa point na yon. Nandun na yung point na maaaring nakakaramdam yung iba sa inyo ng stress or may mga bagay na nakakaramdam na pwede may mga gumugulo sa inyong isipan nandun sa point na yon. Sa iba sa inyo, may mga sitwasyon din na may mga tao or may tao na may kapintasan kasi, no? Pwedeng nandun sa point na yon. Pwedeng may tao na pinipintasan ka niya or pinipintasan mo siya, ganyan. May mga nasasabi, yan, may mga mema. Yan nandun sa point na yun, ano? And then may tao na nagmamatsyag. Either ikaw ang nagmamatsyag or may tao na nagmamatsyag sa iyo. Nandito rin yung sitwasyon na maaring sa iba sa inyo, hindi naman lahat yan, is may mga depletion or may mga mararamdaman kayo na painful situation. Sana hindi kayo magkasakit or someone is connected sa'yo. But there's a disease situation ako na nakita. Mag-ingat na lang din kayo. Mag-ingat kayo sa aso or sa daga or sa wolf. Wolf? May wolf ba dyan sa ano nyo? Ganyan. Or pusa, actually may pusa. O ba rin may mga alaga rin kayo, no? Yan. Ingat na lang din kayo. Baka mamaya, kung sa daga o may mga daga sa bahay nyo, baka mamaya yung mga pagkain nyo na daanan, na ihian, di ba? Makagat kayo, o kaya may mga hamster dyan, o kaya kung may pusa kayo, o aso man yan, kung ano yung mga alaga nyo. But you need to be very careful din sa nakikita ko sa inyo. Hindi naman masama din na mag-ingat. Magkaroon ka ng questioning or quarrel sa isang tao na lalaki na mas bata sa iyo. Pwedeng itong bata na ito or kung sino man siya na mas bata sa iyo, kahit is 1-year-old bata lang siya sa iyo or malayo man o pamangkin, anak, kung sino man siya, kapatid, pwedeng isa siya sa kinaka-worried mo or kinaka-stress mo sa buhay mo. Pwedeng nandun sa point na yun, no? And also, is may tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Pag-iingatan nyo rin yung sarili nyo. And someone's wearing a mask. Ibig sabihin, may tao na nagbabait-baitan, may tao na kunyari nakikinig pero hindi pala. Pwedeng nandun sa point na yon. May tao na makasarili at sakim. Meron din ako na nakikita na magpapanggap. May tao mambobola o bobolahin mo o bobolahin ka niya. May kapintasan na may pambobola pa. Pero yung pambobola na yon is hindi siya totoo. Kasi nga, sneaky nga siya.
merong sinasabing kailangan nyo daw na mag-ingat. Hindi ko alam in what way, but you need to try to make it balance any situation in your life. Kung iwasan yung mga stress or ikaka-worried sa buhay mo, or mga tao o mga gagawin na action and movement o mga tao na kakausapin mo, basta mag-ingat ka kasi may kamalian ako na nakikita at kailangan mo rin din daw mag-ingat. May tao na nakasuspe-suspecha, siguro naman nararamdaman nyo na rin naman din. Siguro naman nararamdaman mo naman yun. Kung sino yung tao na either na kasuspe-suspecha or may tao na nagsususpecha sa'yo. Or kinasususpechahan mo. Pwede na handong sa point na yon, no? Yan. Yung actually sa may tao na mas bata sa'yo, babae man siya o lalaki, you need to connect na lang din yung self mo dun, ano, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may matatanggap ka daw na gift, love, o tulong. Or maybe ikaw ang magbibigay nito, no? Ng love, gift, or tulong sa isang tao. Pero ang hindi ko talaga maintindihan dito, may taong hindi totoo eh. May tao talaga hindi totoo. May tao na may tao na mangliling lang, nangliling lang, o may pangliling lang. Yun ang nakikita ko. Siyempre, nandun na yung point na hindi na mawawala na may mga tao or may tao na loyal sa'yo. Pwedeng you have a pet, tulad ng anak ko. Diba? Yan, mga loyal na tao, may mga trustworthy person din ako na nakikita sa'yo. Kumbaga, doon yung the friendship and the allies. Yun, no, nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan nga natin. Energy niya ni Sagittarius. May tao na susuporta sa'yo or may tao ka susuportahan. Yun nakikita ko to. May pagsuporte. Pero alam mo, ba't kaya may sitwasyon ka na nagkakaroon ka ng limitasyon? Or maybe you put limitation when it comes sa sarili mo. Or maybe someone is my boundaries. Either ikaw ang nagpuput boundaries or someone is my boundaries pagdating sa'yo. Vice versa, ha? May ganun ako nakikita. May mga delay sa ibang aspeto ng buhay mo. Pwedeng nahandun sa point na i-delay. Basta may delay eh. Pwedeng halimbawa, example ko lang naman, halimbawa gusto mo kumonek sa isang tao pero i-delay mo muna o kaya siya gusto niya kumonek sa'yo pero magkaka-delay muna yon. Pwedeng nahandun sa point, may mga i-delay ka na sitwasyon o madi-delay. Any situation na gano'n. Na hindi totoo ha. Energy ni Sagittarius. Kasiyahan, sa kasiyahan and happiness meron. Energy mo. Okay. Energy mo, marami ka daw iniisip. Kumbaga nahandun yung pag-iilusyon, may mga pag-iisip ka na gusto mong ma-achieve, na you want to fulfill, or gusto mong ng happiness sa buhay mo. Nandun din yung point na energy ng iba is you are feeling trapped or feeling stuck sa ibang aspeto ng buhay mo. Pwede nagkakaroon or magkakaroon ka ng mga hardship situation in life. Pwede nandun ka sa point na yon. Energy mo rin, may mga sana hindi, sana wag, pero iwasan nyo na lang, may mga konting frustration in life lang din. Ako nakikita sa iyo dito. Yan, may mga situation na hindi mo talaga totally sinasabi. Maybe you're hiding your feelings, or may mga bagay ka na ina-hide na hindi sinasabi, pwedeng nahandong sa point na yon. Pwedeng nahandong sa point na gusto mo lang muna manahimik or ayaw mo na magsalita. Pwedeng nahandong ka sa point na yun. Or nahandong yung point na sa iba sa inyo is pwedeng night shift kayo o kaya is pagising-gising ka, no? Yan, pwedeng nagigising ka sa alauna o kaya nagigising ka kung ano oras man ang gising mo. Pwedeng late ka na rin din matulog. Pwedeng nandun sa point na yun. Yun. Diba? O kaya maaga ka talagang nagigising. Mga ganun sitwasyon.
may mga situation na nagkakaroon ka ng self-imprisonment o kaya negative thought o kaya is nabibictim mentality ka sa iba sa inyo. Huwag ka masyadong mag-overthink dito. Hindi rin kasi maganda yung ano. Pero may konting happiness ka dito. Siguro you're thinking about happiness or maybe may mga sitwasyon na nakakausap mo or gusto mo kausapin na makapagbibigay sa'yo ng happiness. Pwedeng nandun sa point na yun. Iba dito, hindi ko alam, ba't may sadness ka? Ba't nakakaroon ka ng sadness? You're feeling emotion and sadness. Nandito rin yung point na sinasabi na may mga tension na hindi pa tapos. Hindi pa nare-resolbahan. Anong parating kay Sagittarius, Universe? Parating kay Sagittarius. Uy. Okay. Parating sa iyo. Okay, parating sa iyo is merong tao na magbibigay ng suporta or maybe susuportahan ka para lumabas din siya sa una, no? Yun na nakikita ko dito. And also, is parating sa iyo is you will enjoy the reward of success dahil sa effort na ibibigay mo. Ibig sabihin, may marireceive ka talaga. Yan ang nakikita ko sa iyo. Maaari magkakaroon ng mga development sa iba or may mga abundance na darating, may mga kasiyahan within 3 days, 3 weeks, or 3 months man yan, makakaramdam ka ng kasiyahan or 3 hours, ipasok mo yan. Mararamdaman mo yung kasiyahan na yun or yung achievement na gusto mo makamit or yung goal, ganyan. Parating din sa iyo is may mga happy gathering situation, mga collaboration, pag-uusap, o kaya is may pregnancy din ako nakikita, no? Sa iba sa inyo, siguro handun yung point na may mga pupuntahan ka o may mga pregnant, mabubuntis, mga anak, ganyan. Ako nakikita, may mga creativity rin and you will receive love and support with someone. Pwedeng sa kapamilya mo, kasama mo sa trabaho, o a person who's connected sa'yo. And then also, sa iba sa inyo is, meron ka daw mga iwo-work it hard this time sa nakikita ko sa'yo dito. Pwedeng may mga bagay ka na gusto mong itama o kaya gusto mong aksyonan, gusto mong desisyonan. Sa iba sa inyo is maaring nahandun yung point na may tao na magbibigay ng advice or pwede daw sa consultants or interview or pag-uusap sa isang lalaki. Kasi may babae rin tayo, pwedeng sa isang babae or pwedeng ito is bagong kakilala mo lang din, sa iba ganon. Ako nakita. Or pwedeng kapamilya kasi nandito rin kasi si family. Meron ka daw isang sitwasyon na magtatapos. Ibig sabihin, pag may pagtatapos is magbabalik ka or you will back from the top or from the zero or from the basic. Naku po, ubos na naman ang card talaga ni Mami. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Merong hindi ka nakikita pero mararamdaman mo, ang nakikita ko dito na babalik ka from the zero, from the top. Ate, paano ba? Halimbawa, sa trabaho mo, di ba? Halimbawa, sa trabaho mo, lumipat ka ng trabaho, pwedeng o kaya sa trabaho mo, hindi ka naman lumipat, pero may bago ka na naman pag-aaralan, may bago ka na naman aalamin, may bago kang ganito, ganyan. O kaya sa relasyon, magkakahiwalay kayo. O, di ba? Ginawa ko pa talaga na o kaya is magkakaroon sa iba sa inyo ng mga resetting situation kasi may union din ako na nakikita. Pwede may mga i-reset ka kung saang aspeto ng buhay mo yan, sa pamilya, sa trabaho, sa goals, sa bahay,
sa sarili, pwedeng nandun sa point. May mga resetting situation din ako na nakikita sa inyo. Yun ang mga parating sa'yo. May mga blessing ka ha. Victory and success is coming also dito sa Sagittarius, and you will become a center of attention din sa nakikita ko sa'yo dito. Ibig sabihin, pag-uusapan ka, o kaya is magiging center ka talaga ng may mga parangal, pagpupuri, o recognition maybe sa iba. May mga situation na maaring babalik yung confident mo, yung strength mo, ganyan. Iba dito is may mga, may mga success situation eh. Depende kasi sa kung paano mo siya ma-receive, yung success. Alam mo, may mga pag-uusapan kayo. May mga pag-uusapan related to money, mana, bahay, o territorial. May pag-uusapan daw. Sa iba ganun. May mga renewal din ako na nakikita sa'yo. Ganyan. Tapos, actually, iba dito idea, no? Kung anong aspeto ng buhay mo yan. Pwede rin na may mga pupuntahan ka na mataong lugar o kaya nagtatrabaho ka sa mataong lugar. Anong dapat iwasan ni, Sagittarius? Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, magkaroon ka ng self-doubt o mapanghinaan ka ng loob. Ang sinasabi dito, iwasan mo daw yung lungkot, stress, mas maraming lumabas na pera, iwasan mo yun. O kaya nandun yung point na kung may mga dissatisfaction in life, don't focus dun sa bagay na yun. Iwasan mo rin na hindi ka maging aware, no? Hindi ka maging aware sa mga decision making mo, sa mga actions mo, ganyan, sa mga movement mo, sa mga plano mo. Iwasan mo rin na pagsisihan o magkaroon ng mga pagsisisi sa mga bagay na natapos na, naganap na, nangyari na. Huwag ka rin mahahatak ng nakaraan. Iwasan mo na malak o plano ka, mapanghinaan ka ng loob, mga frustration, at hindi ka magkaroon ng paghihigpit sa sarili mo o pag-iingat sa sarili mo. Iwasan mo, syempre, yung mga point na hindi ka mag-forward o hindi mo i-progress yung mga gusto mo i-progress or i-move this time o actionan this time. Kailangan mo rin kasi na sungkitin yung bunga kung nanaisin mo, no? Yun, ang nakikita ko dito sa iyo. May moving home? May mag-move home ba? Parang may umalis, aalis ka ba? Pero may pag-move ng home. Ano yung binitbit yung bahay, ano? Kung ano man yung moving home na yan, or kung ano man yung moving home na yan, paglilipat ng kwarto, paglilipat ng place, ng lugar, kung ano man yan, no? May ganun ako nakikita dito. And syempre, iwasan mo, syempre yung yung magkaroon ka ng pag-hate sa sarili mo, iwasan mo yun. Yung magkaroon ka ng self-doubt, tsaka to judge something, to judge yourself, to judge someone, or yung mga taong judgmental, iwasan mo na lang sila. Hindi naman sila makakatulong, wala naman silang ambag sa buhay mo, no? Mga ganun sitwasyon, di ba? Parang nainis lang si ate. Iwasan mo syempre kung may mga tao na there's a lack of trust situation, siguro, hayaan mo sila. Naku po. Di ba? Hindi naman sila nagpapakain sa iyo. Basta ingat ka na lang. Giggle yarn, ate. Tingnan natin yung love mo. Amusta po yung love ni Sagittarius? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man itong love ni Sagittarius. Oh. Ano yan? Okay, kung ikaw is single. Okay, kung ikaw is single, meron naman, no? Actually, meron no? Pwedeng iba dito is this is your friend or talagang nakakausap mo na siya talaga, itong tao na to. Sa iba naman dito is parating pa lang ito.
Andun siguro yung manifestation mo na sana dumating na sa akin yung tao na papahalagahan ako, mamahalin ako. Sa iba sa inyo is, kung sa mga single, yes, meron. Ang nakikita ko lang dito is, we have the 8, 8, 7, 7. Dito kasi sa sitwasyon, kung this is, hindi siya love eh. Friend. Just like a, just like a friend eh. Hindi siya love. Friend lang daw. Dito. Kaya kung may nakakausap kayo, o may nakausap kayo, hindi pa siya totally pwedeng kilala mo na siya, matagal mo na siya kilala, pero friend ang nakikita ko sa kanya. Dito sa connection na to, this is only a friend. Or may mga bagay lang talaga na kasi may boundaries Hindi ko alam, but there's a boundaries. Either ikaw may boundaries sa kanya or siya may boundaries sa'yo. But sinasabi ito, like a friend or a friend. Yun. Ate, manluloko ba siya? Ha? Manluloko ba siya? Siyempre, sa ngayon kasi hindi pa yung makikita. Dito kasi sa sitwasyon is may boundary yung isa sa inyo. Hindi ko nakikita na darating ba sa love? Hindi hindi siya darating sa love eh. Handun yung point na maybe this person is they want to invest more sa sarili niya or maybe this is you. Yun ang nakikita ko dito. Sa ngayon kasi, nagkakaroon siya ng enjoyment when it comes sa mga connection niya ngayon. Kasama ka na doon. Happiness pa yung nasa isip niya. Or maybe this is you. Pero pag sinasabi niyang love ka niya, huwag ka muna maniwala kasi hindi ko pa nakikita yung love. No. No, no. And then, kung nakikita ko, pero sa iyo pa rin niya, bale mo, hindi mo to energy, di ba? Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, oo, nagkahiwalay na, nagkaroon na talaga ng pagja-jungling when it comes in this connection, isa sa inyo is napaka-very patient. Yung isa sa inyo is nahahatak pa rin ng nakaraan. They want apology, ang nakita ko ito, nagkakaroon siya ng pag-iisip na they want to stable this connection sa nakikita ko sa iyo dito, na feeling trap and feeling stuck siya dito sa sitwasyon dahil sa nagkahiwalay nga kayo or ikaw ito maybe. Pero isa sa inyo, ang hindi ko lang maintindihan, maybe busy or handun lang din yung boundary niya pagdating sa'yo or ikaw boundary mo sa kanya. Ate, minahal niya ba ako? Pagdating dito, minahal ka ba niya? You are the person. Hindi ko masagutin. Pero you're the person daw na nagbigay sa kanya ng pagmamahal at suporta. Yun ang sabi niya dito. Yun. Isa rin sa inyo, sa mga nagkahiwalay dyan, nagkakaroon siya ng pagsisisi or nagkakaroon ng regret. Yun ang nakikita ko, no? Naghihintay siya ng tamang panahon, pagkakataon sa sitwasyon. They want apology actually dito sa situation, Ando na lang din siya na umaasa siya na sana dumating yung time na yon. Ganyan. Kung kayo naman is connected nitong tao na to, na walang third-party connection, nahandoon yung pagiging matatag when it comes this connection. You try to make it balance. Pagdating sa connection na ito, nahandun yung support to each other, nagiging more on patient yung isa kahit na may mga kinaka-stress o kinaka-worried na situation ang bawat isa sa inyo. Nahandun yung isa sa inyo is maaring nahandun yung they feel na madamdamin or emotional ang isa sa inyo, no? Andun naman yung pwede, hindi ko alam why, but nahandun yung point na may sinasabing family eh. Hindi ko alam kung ano yung family. Pwede nahandun yung family na nagiging blockage when it comes in this connection, family mo or family niya, or pwede nahandun din yung blockage sa iba na connected ang money. No, nahandun yung point na yon. May kinaka-frustrate either ikaw or siya or in this connection, may frustration, may mga challenge ako na nakikita na pwedeng dumating sa inyo o may darating o dumadating na sa iba sa inyo. Kung kayo naman is may third party, oo, meron. Meron na meron. Sabi meron na meron no? Alam ko naman na alam nyo din naman ito, no? Sa nakikita ko dito. Kung sinasabi niya na this is a friend, it's no. Joke. Siniraan pa talaga ni ate. Well, nasa sa inyo na yan. Yan ang nakikita ko dito. Alam niyo na yan, gagawin niyo kung may third party. Hindi kung love mo, edi good. Kanya lang yun. Tingnan natin yung iyong money. Sagittarius money. Kamusta po yung money na Sagittarius?
Ay, devil! Tingnan natin. Okay, when it ka... Ay, devil! Ah. May kaaway ka ba? I-connect mo yan sa'yo. Either isa or dalawang tao ang may ayaw sa'yo. Pwedeng 4 sa iba, 3. Okay, pagdating sa money mo. Sagittarius, may nagpa-black magic sa'yo? Hindi kayo lahat. But dito sa nakikita ko dito, kung kayo is na black magic noon at naka-recover kayo, this time, maaring gawin niya itong muli sa'yo. Or someone is connected sa'yo. Okay, pagdating sa money mo, is you fooling yourself para maging okay ang takbo ng yung kaperahan. Ibig sabihin, you try to make it balance. No, nandun sa point na yun. Nandun yung point na nagkakaroon ka man ng pagsasaayos, nagkakaroon naman din ng recovery, kumbaga na isusurvive mo naman yung sarili mo, ganyan, sa trabaho man yan, o sa connected din kasi ang trabaho sa pera. Yan, nandun naman yung survivor situation. Yun nga lang, may mga situation siguro sa iba na you are stuck or you're stagnant pagdating sa pera. Pwede rin kasi ito na may mga pagkakautang ka, may mga dapat pang bayaran, pwedeng nandun sa point na yun. Yung ibig sabihin din sa iba is may blockage pagdating sa kaperahan. Pwedeng nandun yung point, may mga bad habit ka, halimbawa, hindi mo na pag-iisipang maigi, magkaroon ka lang this time ng pera na ilalabas mo kaagad o na igagastos mo. Pwedeng nandun sa point na yun. Yun na nakita ko. Kaya ingatan nyo lang din yung money nyo, no? Kahit na nakaka-survive ka, paano kung mga sa susunod pa, di ba? Yun. Ingatan mo na lang din. Iwas-iwas ka na lang. Kailangan mo lang din talaga ng pagsasaayos sa sitwasyon. May pagtulong, ako nakikita. Bakit may Galileo? Dalawa? Dalawa po talaga, universe. Naloka ako dito, Bakit may tao na gusto niyang sana hindi ikaw ito pero may tao dito na sabi niya, sana mamatay ka, sana mamatayan ka, sana ganito, sana ganyan, malasing ka. May taong gano'n. Sana hindi ikaw ito kasi pwede yan mag-boomerang sa'yo, Yun, meron talaga. Hanggang sa point na pinagdadasal niya. Or hindi talaga sa point na, tulad ng sabi ko kanina, di ba, may Galileo, bakit ganito? Sana ma-stress ka, sana hindi ka makatulog, sana mag-alala ka. May taong galit. Galit yarn. Advice. Ay, ano ba yan? Parang nasama ko yung So, advice na tayo. Mag-asin-asin kayo. Ayun naman palagi. Asin lang naman ng dyan, wala yung mga ganyan. Kung marunong kayong mag yan, okay lang. Pero hindi yan pwede pahawakan sa iba. Kung marunong kayo mag-alaga, gawin yan. Pero mas effective talaga is asin. Okay. Okay, when it comes sa advice, alam mo naman daw kung ano yung gagawin mo this time, Sagittarius. Alam mo, kumbaga you have a knowledge to do things, to decide, para magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, para maging maganda yung destiny mo this time. Handito rin yung point na gamitin mo yung strength mo o yung kaalaman mo o mga natutunan mo sa nakaraan para mag-success sa buhay. Always try to make it balance. Kung may mga bagay na kailangan mo na talagang itama at aksyonan, gawin. Kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan ng clarity, aksyonan at desisyonan at mag-move on or planuhin. And then, do your responsibility. Kung may mga bagay na kailangang tapusin or kung may naupisahan ka, tapusin mo hanggang dulo. Always, andin din yung point na try to make it balance talaga. Be fair, ang sinasabi rin dito. Kailangan mo rin talaga na hanapin ang mga katotohanan or kinakailangan mo talaga na magdesisyon sa buhay.
No, wag mo lang din kimkimin yung mga bagay na kasi mahirap yang kinikimkim. Kailangan mo rin kasi na mag-aksyon, ganyan. Ando din yung point, mag-focus ka lang. Kailangan mo na habaan mo pa yung pasensya mo, focus, control, and tibay, lakas, katatagan ang kailangan. Siyempre, kailangan mo rin na hindi mo kailangan magpa-control sa sarili, sa iba, no? Kasi you are the controller of your life din sa nakikita ko sa'yo dito. Yun. Pero alam mo, babago, yung iba sa inyo tatakay ng bagong direksyon sa buhay niyo. Or may pagtahak ng bagong direksyon. Or sa iba dito is may mga new opportunity coming. May potential ending na magaganap sa buhay mo. Siyempre, kung may ending, may beginning of a cycle. Ganun lang yun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Kung titignan ko nga dito, may good karma coming sa'yo. May sabihin, yung kaninang nakita natin na mga tao o mga tao man yan na hindi maganda yung energy pagdating sa'yo, huwag ka nalang gumante kasi si universe ang gaganti nun. And the blessing is ibibigay niya para sa'yo. Arigato namaste, God bless.